January 13, Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. So maligayang araw sa atin lahat. Ako si Ronjan Lamlambang. Ito ang aking daily devotion po para sa araw na ito. At yung tatalakayin po natin na paksa ay tungkol sa sensitive ka ba sa kasalanan at ano ba yung blameless, no? So, simulan natin. Ito yung blameless po ay someone who's morally perfect in God's sight, no? A characteristic na those who follow God, no, who's God's word completely. At isa pang ibig sabihin no, kahulugan ay the term blameless does not always mean sinless perfection or without any fault, no? And refers to someone with integrity, wholehearted devotion, and sincere effort to live in obedience to God. So, kailangan rin natin i-note dito na iba yung ibig sabihin ng blameless pag ginagamit mo ito na pang-describe o panlarawan ng isang tao at pag sa Diyos. As pag sa Panginoon, ibig sabihin ng blameless means perfect, no? Perfect, blameless, righteous, completely sinless. Pag sinabi ito or pag ginamit mo ito yung panlarawan ng isang tao, ang blameless po, hindi ito sinless, no? Blameless does not mean sinless, pero isipin natin sa paraan ng rather than righteous in a sense but still sinful, no? So kumbaga aware sila sa makasalanan sila, kaya nila mag-sorry at humble rin sila, no? Isipin mo gumawa ka ng kasalanan at mabilis ka magsabi ng sorry, wholehearted, sincere, no? Na isipin mo hindi ka mapapintasan talaga ng parang hindi ka mapapintasan ng mga tao na parang maano yan or masama yan. Hindi, alam nilang mabait ka or alam nilang blameless ka in the sense na pag nakagawa ka ng mali, naghihingi ka agad ng tawad, no? So ngayon simulan natin yung mga ilang teaching natin na being blameless requires sensitivity to sin talaga. So other than yung ibig sabihin ng pagiging blameless, dapat meron talagang sensitivity to sin na bago mo pa magawa, gagawin mo pa lang, alam mo nang ayaw mo nang gawin o alam mo nang mangyayari na. So naghihingi ka ng tawad sa Panginoon o naghihingi ka ng tulong sa Panginoon para hindi matuloy yung magiging kasalanan na iyon, no? You're sensitive to sin kasi madalas yung nangyayari sa atin bilang mga tao lamang talaga na pag ginagawa natin yung kasalanan, nasasanay tayo, nagiging kalos tayo. Yung puso natin ay tumitigas, nagiging bato, kumbaga. At sa ganun, nauulit natin yung kasalanan. Nagagawa natin ulit, na hindi na tayo naiiya sa harapan ng Diyos na gawin ulit. Dahil being blameless also means to fear God, no? Yung alam natin na hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, na alam natin na ginagawa natin ay mali, no? So it requires a sensitivity to sin in what God is not approving of, no? So let's not think blameless is sinless talaga, no? Na pag nilagay natin sa tao, it does not mean sinless, no? These are people who know how to say sorry. These are people who know when to be humble. These are people who acknowledge when they are wrong, no? Na dapat na pag gumawa ka ng mali, alam mong may kakagawa ka ng mali at nangingi ka ng tawad, no? And lastly, being blameless is walking with God, no? For sure, lahat tayo ay nagkaroon ng kasalanan, pero hindi ito kagaya ng ibang tao na pag nakagawa ng kasalanan ay immediately gawa ng bagong kasalanan ulit or rather na bumuhay sa kasalanan. Kundi tayo, pag nakagawa tayo ng kasalanan, dapat bumabangon tayo muli at bumabalik tayo sa Panginoon, no? Being blameless is walking with God, na despite nadapa ka, sumasabay ka pa rin sa padyak ng Panginoon o yung mga hakbang niya. And through that, masasabi natin we're blameless, na despite making mistakes, despite doing wrong, we always return to God, no? Because of their sensitivity to sin, and that we want to walk with God, we want to follow His teachings, pero alam rin natin sa sarili natin na hindi tayo perfecto at we are merely sinful people, sinful in nature, saved by God's grace. So, yun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.